I bet she knows. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at action thriller movie na Tower Black. Nagsimula ang kwento sa lugar ng London. Dito ay makikita ang Tower Block na itinayo pagkatapos ng World War II bilang abot-kayang pabahay. Subalit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay nasira na at naging tirahan na rin ng mga kriminal. Sinumulan na rin itong kunin ng mga redeveloper upang gibain, ngunit marami sa mga gusaling ito ay nakatayo pa rin dahil hindi madaling paalisin ang ibang mga residente dito. Samantala, plano ng mga developer na pabagsakin ang isang gusali na kilala bilang Serenity House sa sandaling umalis ang mga natitirang residente dito na nasa pinakamataas na palapag. Isang gabi, isang binata na nagngangalang Nick ang makikitang tumatakbo ng mabilis habang tinatakasan ang dalawang lalaki. Pumasok siya sa Serenity House, ngunit hindi gumana ang elevator nito kaya nagmadali siyang umakyat ng hagdan. Kumatok siya sa mga pinto at humingi ng tulong, ngunit hindi siya pinansin ng mga residente at sinigurado pa ng mga ito na nakalak ang kanilang mga pinto. Sa huli, naabutan siya ng dalawang lalaki at sinimulan siyang bugbugin. Sa mga sandaling iyon, si Becky na isa sa mga residente ng building ang nakarinig ng ingay at tinignan sa peephole kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang tawagan ang pulisya, ngunit pinaghintay lamang siya ng matagal sa telepono. Sa kawalan ng pag-asa, lumabas si Becky at sinubukang pigilan ang dalawang lalaki, ngunit sinaktan din siya ng mga ito. Nang mawalan siya ng malay, hinila ng mga ito si Nick palayo habang patuloy ito na humihingi ng saklolo. Kinabukasan, dumating ang pulisya para imbestigahan ang pagkamatay ni Nick. Sinabi ni Becky na wala siyang nakita at ipinaliwanag niya na ang kanyang mga sugat ay natamo niya dahil sa pinagnakawan siya noong nakaraang gabi. Subalit si Devlin na isang detective ay alam na nagsisinungaling siya dahil nasa pasilyo siya nang matagpuan ng mga paramedics sa oras na iyon. Pero ayon kay Becky, hindi niya nakita ang kanilang mga mukha. Nagalit naman si Devlin dahil walang sino man sa gusali ang nagbigay ng impormasyon para matukoy ang mga salarin. Nangako siya ng proteksyon sa sino mang magiging saksi, ngunit isinara lang ni Becky ang kanyang pintuan sa harapan nito. Lumipas ang 3 buwan, makikilala natin si Curtis na nag-iikot para mangolekta ng protection money sa mga residente. Ininsulto siya ni Becky nang marinig na tataas ang singil sa susunod na buwan. Hindi naman natakot ang isa ding residente na si Neville kay Curtis. Nagbayad lamang ito para proteksyonan ang kanyang asawang si Vivian. Samantala, ang mga lokal na dealer na sina Gary at Mark ay nag-alok ng tulong kay Curtis upang mangolekta. Ngunit kinuha lamang nito ang kanilang sigarilyo at hindi sila pinansin. Sa ibang eksena, si Paul na isa ding residente ng building ay sinubukang lumayo sa bote ng alak, ngunit sa huli ay nagpadala din ito sa adiksyon at ininom ito. Nang gabing iyon, lumabas si Becky ng kwarto at nakasalubong si Jenny, isang kapitbahay na iniiwan ang mga anak upang magparty. Nakaramdam si Jenny na pinagmamasdan siya ni Becky kaya sinigawan niya ito. Kinabukasan, nawala ang internet service sa gusali at walang makapagpadala ng mensahe. Nagising naman si Becky sa tabi ng kanyang katrabaho na dumalaw para sa isang one-night stand pagkatapos ng isang party. Habang nag-aalmusal, pinag-usapan nila kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Ilang sandali pa, biglang nagulat si Becky nang makitang binaril sa ulo ang lalaki at agad na bumagsak ang katawan nito sa sahig habang sumisigaw naman sa takot si Becky. Sa isang kalapit na gusali, makikita na naghahanda muli ang isang sniper para sa kanyang susunod na target. Samantala, sa kabilang kwarto, nagulat ang mag-inang Carol at Daniel nang biglang barilin din ang asawa nito. Patuloy na binaril ng sniper ang mga bintana sa itaas na palapag. Pinatay ang ilang residente habang ang iba ay malubhang nasugatan. Ang iba naman ay nagawang makapagtago sa tamang oras. Agad na nagtipon sa pasilyo ang mga takot na survivor. Wala namang gumaganang telepono upang matawagan ang mga pulis. Gusto nang umalis ni Carol, ngunit hindi gumagana ang elevator at sinabi naman ni Daniel na lalo silang madaling targetin ng sniper kapag lumabas sila. Ilang sandali pa, lumabas si Gary kasama ang sugatang si Mark habang humihingi ng tulong.
Ngunit naalala ni Carol na hindi tumulong noon ang mga ito na protektahan sila laban kay Curtis kaya hindi sila karapat-dapat na tulungan. Ngunit si Violet na marunong sa first aid ay humingi ng alkohol at mga tela para linisin ang sugat nito. Pagkatapos, makikitang lumabas si Jenny na umiiyak dahil parehong binaril ang kanyang mga anak. May isa pang babaeng sugatan ang lumabas. Pagkatapos ni Violet na tulungan si Mark, ay tinulungan niya rin ang babae. Pero bago pa man niya ito matulungan, ay namatay na ito. Ang asawa nitong si Jeff ay sugatan din at humihingi ng tulong mula sa loob. Kaya gumapang sina Becky at Paul sa sahig para makuha siya. Dinala nila si Jeff sa pasilyo at doon nag-hysterical siya nang malamang patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos, napansin nilang wala si Curtis, kaya pumunta sina Becky at Paul para tignan ito. Sumigaw at kumatok si Becky sa pinto nito pero walang sumasagot, kaya sinipa nila ang pinto upang bumukas. Inikot nila ang apartment at natagpuan nila si Curtis sa kama. Ngunit nang hawakan niya ito, akala ni Curtis ay inaatake siya, kaya't itinulak nito si Becky at kinuha ang kanyang kutsilyo. Agad namang sinabi ni Becky ang tungkol sa sniper at sa mga namatay nilang kapitbahay. Ayaw namang maniwala ni Curtis kaya inutos nitong buksan ang kortina para patunayan ang kanilang sinasabi. Ngunit tumanggi naman si Becky dahil natatakot siyang mabaril. Sa inis ni Paul, pinukpok niya sa ulo si Curtis at sinabing siya na lang ang magbukas ng kortina. Pagkatapos ay sabay na nagtago ang dalawa sa likod ng pader. Habang binubuksan ni Curtis ang kortina, agad na tinamaan ng bala ang unan nito. Natakot si Curtis at mabilis na nagpalit ng damit at sumama kila Paul papunta sa pasilyo. Nag-usap ang grupo at nagtaka kung pakana ba ito ng developer ng gusali. Pero alam nilang madaling masisipat ng pulisya kung ito ang may gawa. Iniisip din nila na hindi rin ito gawa ng ordinaryong tao dahil mamahalin ang baril na gamit nito. Ito ay tila military weapon na may laser sight. Makikita din ang mga DIY posters na may emoticon sa mga dingding. At tila sinadyaring putulin ang kanilang internet. Ibig sabihin ay planado at organisado ang may gawa nito. Tinignan ni Becky ang fire escape, ngunit delikado dahil exposed ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, sobrang sakit ang nararamdaman ni Mark at kailangan niya ng doktor. Kaya binanggit ni Becky na kung makakahanap sila ng paraan para bumaba, pwede silang tumakas sa likod ng pinto nang hindi nahahalata. Sa tingin ni Neville, dapat silang maghintay hanggang sa mapansin ng pulis ang mga putok ng baril o kaya naman ay maghintay sila hanggang sa pag-alis ng sniper. Gustong bumalik ni Curtis sa kanyang apartment para maghintay na lamang doon pero pinigilan siya ni Neville at naalala na binabayaran siya ng mga ito upang proteksyonan sila. Nang baliwalain ito ni Curtis, pinatumba siya ni Neville ng ilang suntok at malalaman na dating sundalo pala ito. Sinamantala naman ni Becky ang pagkakataon para sipain si Curtis sa kanyang yagballs at sinabing hindi na sila nito kontrolado. Sinubukan ng grupo na buksan ang elevator at dinala ni Daniel ang mga tools ng kanyang ama. Ginamit ito ni Jeff at nagawa niyang buksan ang pinto, ngunit agad siyang tinamaan ng bala ng baril. Tumakbo ang lahat upang magtago habang ginamit naman ni Becky ang kanyang salamin at natuklasan na may bitag na inilagay ang sniper. Pagkatapos, sina Becky, Paul at Curtis ay nagpasyang bumaba gamit ang hagdan sa loob ng elevator shop. Nakarating sila sa ground floor at binuksan ng pinto gamit ang screwdriver. Makikita din ang mga poster sa mga dingding sa lugar na iyon. Sinubukan nila ang likurang bahagi ng pinto pero hindi ito bumukas kaya ginamit ni Curtis ang tools para tanggalin ito sa frame. Tinanggal ito ni Paul at nabigo ang tatlo nang makita na may malaking container na nakaharang sa labasan. Napakabigat nito at imposibleng itulak kaya wala silang no choice kundi bumalik sa itaas. Samantala, sobrang sakit pa rin ang nararamdaman ni Mark at patuloy itong umiinom ng gamot, hindi pinapansin ang mga babala ni Gary. Nag-isip ang grupo ng ibang paraan at sa tingin ni Becky, dapat ay may umakyat sa bubong para bumaba sa likod ng gusali gamit ang mga kumot. Sinabi naman ni Violet na hindi sasapat ang mga kumot at iminungkahi niya na gamitin na lang ang mga fire hose. Nagtalo sila kung sino ang gagawa nito dahil delikado at muli nagtaka ang lahat kung bakit nangyayari ito sa kanila. Tinignan ni Jenny ang papel na may emoticons at napansin niya na kumakatawan ito sa Three Wise Monkeys na ang ibig sabihin ay see no evil,
Hear no evil, speak no evil. Na-realize niya na pinapatay sila bilang paghihiganti dahil hindi nila tinulungan si Nick o ang pulisya. Pagkatapos ay tinanggap na ni Jenny ang kanyang kapalaran at sinabing gusto na niyang sumama sa kanyang mga anak. Pumasok siya ng kanyang apartment at kaagad siyang binaril at namatay. Nalungkot ang lahat pero tinawag silang mga hipokrito ni Cortez dahil sa panguhusga nila kay Jenny noong nabubuhay pa ito sa paraan ng pag-aalaga nito sa mga maiingay nitong anak. Nang dumilim, iminungkahi ni Carol na patayin ang lahat ng ilaw at palihim na lumabas pero sinabi ng iba na malamang ay may night vision ang sniper. Napansin ni Cortez na ang mga emoticons ay nasa mga dingding pero partikular itong inilagay sa pinto ni Gary at Mark. Itinanggi ng dalawa ang kaalaman dito kaya pinilit sila ni Cortez na pumasok sa kwarto para makakausap. Nang malak ang pinto, sinimulan silang sigawan ni Cortez sa pagiging pabaya at pinagbintangan silang pumatay kay Nick. Nang muli nila itong itinanggi, dinaganan ni Cortez ang sugat ni Mark hanggang sa aminin nito ang totoo. Sa sobrang lakas ng kanilang pagtatalo, narinig sila ng mga tao sa pasilyo at nag-usap kung dapat na isuko ang dalawa sa sniper para maligtas ang kanilang sarili. Lumalabas na sila Mark at Gary ang dalawang lalaki na pumatay kay Nick dahil may utang ito sa kanila pero aksidente lang ang pagkamatay nito. Naniniwala rin si Cortez na dapat na panagutan ng dalawa ang ginawa nila at nang tumanggi ang mga ito, sinimulan niyang bugbugin ang mga ito. Pagkatapos ng ilang suntok, itinapat ni Cortez si Gary sa bintana at iniladlad ang kortina kaya agad itong binaril. Nagpanik naman ang magkakapitbahay at kinatok ng malakas ang pinto. Hindi rin ito mabuksan. Nang makita naman ni Cortez na gustong gumapang palabas ni Mark, hinawakan niya ito at sinuntok bago itinapat sa bintana. Kaya agad din itong binaril. Pagkatapos, uminom ito ng alak at inilapag ang mga posters sa mga bangkay. Bumalik si Cortez sa pasilyo at inamin ang kanyang ginawa. Ginastify nito ang kanyang ginawang desisyon nang pagsabihan siya ni Becky. Akala ni Carol tapos na ang lahat kaya't nagdesisyon ito na umalis kasama si Daniel. Ngunit pinigilan siya ng iba dahil hindi pa sigurado kung tumigil na ang sniper. Nang subukang kausapin ito ni Becky ng mahinahon, sinabi ni Carol na hindi naiintindihan ni Becky ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay dahil ang nawala kay Becky ay isa lamang na bedmate at hindi pamilya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Becky ang sarili at sinampal niya si Carol. Pagkatapos, agad na nagmadali ang grupo para harangan ang fire escape upang pigilan si Carol. Pinilit nilang makiusap dito na iwan na lang ang anak nitong si Daniel. At dahil ayaw niyang magpapigil, ay pinayuhan naman siya ni Cortez. Sinunod naman ito ni Carol. Una ay nilabas muna nito ang kanyang braso at nang walang mangyari, lumabas siya ng tuluyan. Dahil walang putok na nangyari, naglakad siya pababa ng hagdan, kasunod si Daniel na hindi na rin napigilan. Nagmamadali silang bumaba at nakarating sa likurang bahagi ng pinto kung saan ginamit ni Daniel ang intercom para sabihing ligtas na sila. Ngunit sa sandaling lumakad ng ilang hakbang palabas si Carol, bigla siyang binaril ng sniper. Natakot naman si Daniel at kumuha ng yero bilang panangga. Subalit tinamaan ng kamay nito dahilan upang matumba at tinamaan din ng sniper. Pagkatapos ng malungkot na pangyayari, gustong subukan ni Becky ang plano niyang umakyat sa bubong. Ngunit nagpresenta si Paul na siya na lamang ang gagawa nito dahil si Becky ang nag-iisang may utak sa kanila. Nag-iisa na lang din sa buhay si Paul at wala nang mawawala sa kanya. Niyakap naman siya ni Becky bilang pasasalamat. Sinimulan ng grupo ang pagtatali ng fire hose, ngunit napahinto nang mapansin nila na nanginginig si Paul. Sinabi niyang 24 oras na siyang walang iniinom na alak at iyon ang dahilan. Ilang sandali pa, nagdala si Cortez ng whiskey at pinainom si Paul hanggang sa gumaan ang pakiramdam nito. Pagkatapos, sinira ni Cortez ang lock ng pintuan papuntang bubong gamit ang martilyo. Nang buksan ito ni Violet, agad itong binaril ng isa pang hindi nakikitang sniper. Namatay ito sa bisig ng kanyang asawang si Neville na tuluyang bumigay sa kalungkutan. Pagkatapos, nagtungo ang iba sa bubong at itinali ang hose sa mga tubo. Mabilis na lumundag si Paul at nagsimulang bumaba. Sa simula ay gumana ang kanilang plano, ngunit kalaunan ay unti-unting binaril ng sniper ang fire hose. Sa galit ni Cortez ay lumabas ito para batuin ng sniper pero hindi ito sapat. Patuloy na binaril ang hose hanggang sa maputol ito at nahulog si Paul mula sa itaas na building.
Halos sumuko na rin si Becky, ngunit kinailangan siyang pigilan ni Curtis para hindi mahayag ang kanilang pagkukubli. Bumalik sila sa loob at sa galit, sinabi ni Becky na sunugin na lang nila ang gusali. Umaasa siyang may makakakita ng apoy at tatawag ng tulong. At dahil hindi sila nakakasigurado na makakaligtas sila sa ganitong plano, nagkasundo ang tatlong natitirang residente na magkaroon ng huling hapunan at uminom ng alak. Kinabukasan, bumaba sina Becky at Neville sa elevator shop habang sinimulan naman ni Curtis na lagyan ng langis ang bawat sulok ng apartment. Nang makababa na ng ligtas ang dalawa sa ground floor, naglagay si Curtis ng mga metal sa microwave at pinainit ito at binuksan niya rin ang mga gas stove. Gamit ang lighter, sinindihan niya ang dyaryo at inihagis sa langis para magliyab ito. Habang naglalakad sa pasilyo, biglang sumabog ang microwave sa loob ng apartment. Sumunod naman ang isa pang mas malakas na pagsabog na kitang-kita mula sa bintana. Habang bumababa si Curtis ng hagdan, natanggal naman ang tornilyo at nahulog siya. Ligtas siya ngunit nabali ang kanyang binti. Agad naman itong binigyan ng first aid ni Becky at Neville. Samantala, sa itaas, kumalat na ang apoy sa bawat kwarto. Lumaki na rin ang usok at naging impyerno na ang buong palapag. Sa ibang eksena, dumating ang building developer at ang assistant nito pero hindi sila makatawag ng tulong dahil biglang nasira ang kanilang mga telepono. Nang lumabas sila ng kotse para tignan ang mga nakitang bangkay, agad din silang pinagbabaril. Ngunit iba na sa pagkakataong ito dahil katabi na mismo nila ang sniper. Narinig ni Becky ang ingay at pinapasok niya sina Neville at Curtis sa isang apartment habang siya naman ay nagtago sa ibabaw ng elevator. Pagkatapos ay naghagis ang sniper ng smoke grenade sa pasilyo at pumasok para hanapin sila. Nang makalayo na siya sa pinto, palihim na lumabas si Becky at nagawa nitong makalabas ng gusali. Samantala, sa kotse ng developer, nakakita siya ng nail gun at dinala ito pabalik ng gusali. Gamit ito habang nakatalikod ang sniper, binaril niya ito sa likuran. Mabilis namang lumingon ng sniper at nagawa nitong barilin si Becky sa balikat. Sinamantala naman ni Neville at Curtis ang pagkakataon para atakihin ng sniper kaya't nahulog ang baril nito. Habang pinupunteriya siya ni Becky, tinanggal ni Neville ang maskara nito at nakita nila ang mukha ng sniper na walang iba kundi si Detective Devlin na nasa likod ng lahat ng pangyayari. Ayon kay Devlin, karapat-dapat silang mamatay dahil lahat sila ay hindi tumulong para magkaroon ng Galit na galit sila sa detective at sinimulan siyang sipain ni Becky at Neville. Pinigilan naman ni Curtis si Becky at sinabi nitong huwag ilagay sa kanyang kamay ang batas dahil hindi na ito magiging katulad ng dati kapag nakapatay ito ng tao. Sinamantala naman ni Devlin ang pagkakataon. Ginamit niya ang taser kay Neville hanggang sa ito ay mawalan ng malay. Sinubukan nitong agawin ng baril kay Becky. Nakipaglaban si Becky dito, ngunit madali siyang napatumba ni Devlin. Sumugod naman si Curtis para tulungan siya, ngunit dahil sugatan ito, mabilis din siyang napabagsak ni Devlin. Nang papatay na ni Devlin si Becky, biglang kinuha ni Becky ang nail gun at binaril ito sa bibig ng ilang beses dahil dito ay binawian ng buhay si Devlin. Pagkatapos, makikitang ligtas na ang tatlo habang akay-akay ni Becky sina Neville at Curtis palabas ng gusali. Ilang sandali pa, narinig nila ang sirena ng fire truck patungo sa kanilang lugar. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.